Isang mabiyayang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Tagal po natin hindi nakita, pero napagkikita ko po kayo sa ating virtual worship every Sunday. Salamat at sa pagkakataon na ito, na ibinigay ng Panginoon na makapagdala muli ng kanyang mensahe. At napag-aralan po natin ng mga nakaraang buwan, ay lalo na October, ang James chapter 1, simula ng April, ng pananampalataya ng tunay na Kristiyano ay dadaan sa pagsubok at tukso ayon sa chapter 1 ng James. At sa chapter 2 ay hinihimok ang mga Kristiyano na isaalang-alang ang mga panganib ng kasalanan at umiwas sa personal na pagkiling o pagtangi ng tao. Pinaalalahanan din tayo na ang pananampalatayang walang aksyon o walang ginagawa ay isang pananampalataya na patay. At dito sa chapter 3, na pag-aralan natin, ang tungkol sa Kristiyanong lumalago ay maingat sa paggamit ng mga salita na merong karunungan. Kaya mga kapatid, bago natin ipagpatuloy, tapos na rin natin itong chapter 3 tungkol sa lumalagong Kristiyano, nawa po lumalago tayong lahat sa mga nakaraang mga sermon ng ating pastor, si Pastor F, si Pastor Orpa. Sana po nakatulong na yung mga mensaheng narinig natin ay tayo'y lumalago. Tayo'y nagsisikap na pag-aralan ng kanyang salita at maingat na gamitin, sundin ang salita ng Panginoon ng may karunungan. Tayo po'y manalangin. Salamat po mga baging Ama na sa buong nakaraang linggong ito, hindi nyo kami pinabayaan. Andiyan po ang inyong biyaya, habag, proteksyon, na iningatan nyo ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami sa umagang ito na sa aming pag-aaral ng inyong salita sa chapter 4. Maunawaan namin ang inyong mensahe at i-apply po namin ito sa aming mga puso, sundin po namin at manampalatayang kayo ang tutulong gagabay sa bawat isa sa amin. Kailangan ka namin. Kailangan ka namin, Panginoon. Sapagkat kung sa sarili namin wala po kami magagawa. At nabayan niyo po kami. At Ama, kayo po ang mangusap, magturo sa amin. Na kayo po mag-take control sa bawat isa na nasa kanya-kanyang tahanan upang hindi masira ang atensyon, kundi makinig sa inyong salita upang itong salitang ito'y magbigay pagbabago sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Dito po sa chapter 4, inilarawan ni James ang makamundong karunungan na sanhi ng away sa mga bumabasa ng sulat ni James. Tinutugunan ni James ang problema ng mga pag-aaway at hidwaan ng mga mananampalataya na sinulatan niya. At ang mensahe niya ay nararapat sa lahat ng mga bangayan, sa kanilang fellowship, sa simbahan, kung kanino man, maging ito man ay sa simbahan o sa loob ng bahay. Madalas po nagkakaroon ng hidwaan o hindi pagkakaunawaan. Gusto ni James sa tingnan natin ang pinagmulan ng mga alitan sa halip na pagtuunan lamang ng pansin ang kung sino ang naging dahilan ng hidwaan o pagkakagalit na pagkakaaway-away. Madalas ang alitan ay isang bunga ng kasalanan na nakakabit sa bawat aspeto ng ating buhay. Ito ay nangyayari sa bawat relasyon at institusyon ng mga tao. Ang pangaral ni James ay may halaga sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maaring tayo'y maging mayabang at hindi umaasa sa Diyos. Kung mayroon tayong isang hadlang sa paglago bilang isang alagad ng ating Panginoon Jesus, ito ang ating pagmamalaki at kayabangan. Madalas itong dahilan dahil nasaktan ng ego natin, ay nagkakagalit-galit tayo.
nag-aaway-away, nagkakahidwaan. Hindi maganda ang pagmamalaki o sa pagpapahalaga sa sarili na kailangan natin sa paglago ilang mga Kristiyano. Kailangan tayong lumago, mga kapatid. Ang pagmamalaking sasabihin, kaya kong gawin yan, alam ko na yan. Madali tayong nabibiktima ng mga ganitong mga salita. Pag-aralan natin ang sinabi ni James tungkol sa pakikipagkaibigan sa sanlibutan, na ito'y number 1. Ayon sa James chapter 4, 1-5, nagsisimula sa puso ng tao. Kaya basahin po natin ang verses. Ano ba ang pinagmula ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo? May mga ninanais kayo, pero hindi nyo nakamtan, kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha, at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ulitin po natin yung sinabi sa verse 1. Ang pinagmulan ng pag-aaway at alitan ninyo. Ito yung tanong ni James. Hindi ba't ang masamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo? Kaya letter A, ayon sa versikulo nito, nagsisimula sa puso ng tao ang pag-aaway at alitan ng bawat isa. Nakita ni James na pag-aaway at alitan at pagpuna, ang ugat nito ay ang pagmamalaki. At ito ang tinutukoy ni James sa chapter 4. Ang mga pag-aaway at alitan sa simbahan, sa loob ng tahanan, ay tungkol sa mga issue ng kapangyarihan o makasariling ambisyon, inggit, minsan, pagiging selfish natin, makasarili tayo, iniisip lang natin ang ating sarili. Hindi ibig sabihin ang mga simbahan ay hindi dumadaan sa samut-sari mga problema. Minsan, ang simbahan ay tulad din ng pamilya. Ngunit, kailangan natin lutasin ito ng may pag-ibig at karunungan o wisdom sa English. Hanggat tayo nasa mundong ito, magkakaroon tayo ng pagtatalo-talo at hidwaan. Dahil iba't iba ang ating pananaw. Ngunit, dapat nating harapin ito ng may karunungan, pangunawa at pag-ibig. Napakahalaga ng tatlong ito, karunungan, pangunawa at pag-ibig. Sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. At maaari nating suriin ang ating sarili. At linisin ang ating mga puso, ang ating isipan, na maging ayon ito sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, nagsimula sa puso, pag-aaway-away at alitan, letter B. Nagsisimula sa puso, ang hindi tamang layunin. Ito po ang sinasabi ng James chapter 4 verse 3. Basahin po natin. Kung humingi man kayo, hindi rin niyo matatanggap sapagkat hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa inyong kalayawan. According to Dr. Ralph F. Wilson ng James Practical Christianity, that in chapter 4, 3 verses sa chapter 4 na to, 3 verses ang gumamit ng word na hedoni. Na sa English word ay hedonism. Sa translation ng Holman Christian Standard, desire. Sa King James, lust. Sa ESV, passion. Sabi rin ni Dr. Ralph Wilson, sa verses na ito, ang hedoni ay translated desire, lust, passion, or pleasure. Ibig sabihin ay
nangangahulugan na ang kalayawan ng kasiyahan, pagtatamasa, kaaya-aya, karaniwang masamang kahulugan ng kasiyahan na may pagnanasa. Now, usually, the bad sense of evil, pleasure, lust. So, ang dahilan ng mga pag-aaway-away at alitan ay dahil sa masasamang kagustuhan natin. So, ito yung hedoni na naglalaban-laban sa puso ng tao, ayon sa verse 1. At dito sa verse 3, kung humingi kayo upang gamitin sa inyong kalayawan. Ito naman yung sinabi ng verse 3. Sana sa ating tinatawag na born again, hindi natin sasabihin na pipiliin ko ang mag-alok sa akin ng pinakamasarap na kasiyahan. Lahat tayo gusto natin maging masaya. Ang pagiging makasarili ay hindi pa isinusuko ang kanyang buhay upang matupad ang kalooban ng Diyos para sa sarili. Ang paghangad ng personal na kaligayahan ay isang makasarili na hindi nagbibigay halaga sa kapwa. Marami sa ating Kristiyano mas nakatuon sa sariling kaligayahan kaysa kalooban ng Diyos. Ang isang magandang halimbawa ay ang linggo. Na itong linggo, ang Sunday natin, ay para sa Panginoon. Mag-aral na salita ng Diyos sa pamagitan ng Sunday School para lumago. Sapagkat dito sa Sunday School, nakakapag-discuss ka, nakakapagtanong ka. Kung ayaw nyo mag-aral sa Sunday School o umattend ng BS, ng Bible Study, meron ka bang personal na pag-aaral ng salita ng Diyos? Linggo lang ang panahon natin para sa Panginoon. Para siya, sama-sama tayo sambahin siya at mag-aral ng salita ng Panginoon. Alas 9 lang hanggang alas 12, halos 3 oras. Subalit kinatatamaran pa nating umattend. Mas gusto natin patulog. Ang dami. Sasabihin, may assignment ako. Nung ginawa mo Lunes hanggang Sabado? Ang iba naman, walang ginawa kundi ang sarili niyang inaasikaso niya, ang gusto niyang gawin. Pero ang Panginoon, isinangtabi. Walang ginawa para sa Panginoon. Kaya paano tayo lalago kung hindi tayo nagkakaroon ng panahon na mag-aral ng kanyang salita? Sabi nga ni James sa verse 2, hindi nyo nakakatan ang mga nais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Bakit kaya? Kasi minsan natatakot tayo sa ating Panginoon kasi baka natin hindi magustuhan kung ano ang sasabihin o sagot niya. Mas gusto natin na tayo na lang ang masunod kaysa isali pa ang Panginoon. O wala kang karapatang humingi. Kasi binabaliwala mo ang ating Panginoon araw-araw. Nasa isang tabi ang Panginoon. Ang ginagawa mo lang ay, kung ikaw may nagtatrabaho, puro trabaho ang ginagawa mo. Hindi mo man lang nabigyan ng pagkakataon na kausapin ng Panginoon sa araw na yan, pag-aralan mo ng kanyang salita, bigyan ng Panginoon ng panahon. O kung ikaw yung estudyante, puro aral, laro, aral, may hindi ka man lang tumulong sa loob ng tahanan, may hindi ka man lang magkaroon ng pagkakataon na bigyan ng panahon ng Panginoon. Kasi sabi mo, ang dami kong assignment eh. Pero mo 24 hours, 7 days. Sa 7 days natin in a week, 3 oras lang hinihingi ng Panginoon. Hindi mo pa siya binibigyan ng halaga. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating request ay dahil sa pagiging makasarili natin. Literal na masama o mali ang hinihingi natin. Kung ang ating mga layunin ay mali at nakikita ng Panginoon kung ano ang nasa puso at isipan natin. Ang ating pagiging makasarili sa lahat
ng bagay, pati na ang ating pagiging makasarili sa paglilingkod sa Diyos, ay maaring hadlang sa mga sagot sa ating panalangin. Kasi puro sarili natin ang ating iniisip, ang gusto natin na gawin para sa Panginoon. Natatanong ba natin anong gusto ng Panginoon? Malalaman natin kung anong gusto ng Panginoon kung binabasa natin at pinag-aaralan natin ang kanyang salita. Kaya ito ang nagiging hadlang sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Kasi nababasa at alam ng Panginoon ang isipan natin. Kaya suriin natin ang ating sarili. Ano ang mabuting nagawa mo sa Panginoon? Araw-araw, bago ka matulog, tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, ano nga bang mabuting nagawa ko para sa inyo? Kaya mga kapatid, ang problema natin ay nagsisimula sa puso. At ang puso natin dahilan. Kung anong nasa loob ng puso natin, yun ang dahilan kung ba't tayo nagkakaroon ng pag-aaway-away at alitan. Letter A, letter B, hindi tama ang ating layunin. At letter C, ayon sa verse 4 ng chapter 4, pangangalunya. Ano pa itong pangangalunyang to? Basahin muna natin ng verse 4. Kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya mga kapatid, ayon sa verse 4 na ating nabasa, na si James ay diretsahan niyang pinrersonal ang mga nagbabasa ng kanyang sulat. Literal niyang sinabihan ng sinusulatan na dahil sa masamang kagustuhan, sila'y nangalunya. Kasi sabi ng tao, mahal niya ang Diyos. Pero mas mahal niya ang kamunduhan. Pinagsama niya ang pagmamahal ng Diyos at pagmamahal sa kamunduhan. At ito ang pangangalunya. Ayon kay Dr. Ralph Wilson, this is a theme you can trace all the way from the Old Testament, where God's people were thought of as God's wife and He their husband, to the New Testament, where the church is considered the bride of Christ. Kung itatagalog natin, ito'y isang tema na maaring mabasa mula sa Old Testament, na kung saan ang bayan ng Israel ay naisip na sila'y bilang asawa ng Diyos. Sapagkat isa lang kanilang Diyos, walang iba. At dito sa New Testament, ang iglesia ay itinuturing na ikakasal kay Kristo Jesus. Ito'y tinatawag na metaphor o talinghaga. Kung mababasa po natin ang Isaiah chapter 54, verse 5, sabi dito, sapagkat ang lumalang sa inyo ay ang asawa mo, ang pangalan niya Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Kaya siya lang dapat ang ating mamahalin. Ang kamunduhang ito hindi natin dapat mahalin. Ang tagapagligtas ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin, siya'y Diyos ng buong sanglibutan. Ito'y mababasa rin sa Hosea chapter 2, 19-20. Ayon naman sa 2 Corinthians 11:2, nag-aalala ko sa inyo, tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Mababasa rin natin to sa Ephesians chapter 5, 25 and 32. Revelation 19:7. Magdala kayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili.
Mga kapatid, kapag kasal ka na, meron ng asawa at nagkaroon ka ng kalaguyo, nakikiapid ka. Ito'y pangangalunya. At iyon ang ginawa natin. Kapag tayo ay patuloy na mumuhay na makamundo at hindi tunay na nagmamahal at sumusunod kay Kristo Jesus, tayo'y nangangalunya. Ang ating pag-ibig sa kasiyahan ng mundo, ang ating pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ay pakikipag-away sa Diyos sa kung saan siya ay nasasaktan. Sabi ni James, ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So ang ating natutunan, nagsimula sa puso ang pag-aaway at alitan, letter A. Letter B, hindi tamang layunin. Letter C, pangangalunya. At sa verse 5, merong matinding pagnanasa. Basahin po natin ang verse 5. Huwag ninyong akalain, walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. So ang paghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin ay nandudulot ng kaguluhan sa lahat ng uri ng masasamang gawa. Si Yahweh na ating Diyos ay mapanibuguin, Diyos, ay maliwanag sa tema sa Old Testament at Old Testaments. Basahin ninyo ang Genesis chapter 6, Exodus 20 verse 5, Zechariah chapter 1 verse 14, Matthew 6:24, sa Romans 8:7, 1 John 2:15-17, lahat yan makikita ninyo. Ang Panginoon ay mapanibuguin. So ang pakikipaglaban sa sanglibutan ay number 1, nagsisimula sa puso ng tao. At tingnan natin, ang number 2, sa verses 6-10, ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ano ba ang layunin ng Diyos? Mahal ng Panginoon ang tao. Kaya ang sabi ni James, sa kabila ng kayo ay makamundo, ito nais kong gawin ninyo at meron akong planong gawin sa buhay ninyo. Kailangan tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos sapagkat sapat ang kanyang biyaya. Letter A, sapat ang biyaya sa mga taong mapagkumbaba. Ito ang layunin ng Panginoon na tayo'y magpakumbaba sa Kanya. Basahin natin ang verse 6. Ngunit, sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinaaawaan niya ang mapagpakumbaba. O, tandaan po natin yung verse 6, biyaya ang ibinigay ng Diyos. Kaya ang nais ng Panginoon, sabi diyan, tayo'y magpakumbaba. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos sa ating pakikipaglaban sa kasalanan at sa ating pakikipagbaka sa makamundong kasiyahan. Hinihikayat tayo ng banal na Espiritu na lumapit sa Kanya at kilalanin ang ating mga kasalanan at magpakumbaba, magsisi at tanggapin natin ng sapat ang biyayang kailangan niya. Para bang napakaraming mga naniniwala o born again sa mga panahong ito na walang malalim na totoong pagsisisi. Ang kailangan ng ating Panginoon ay tunay na pagpapakumbaba, tunay na pagtalikod sa ating sa ating mga nakatanim na ng mga kasalanan at kamunduhan. Talikuran natin to mga kapatid. Masakit na tanggapin na hindi minsan taos-puso ang pagsisisi sa simula. Mas mabuti sana kung nung simula pa lamang ay totoong nagsisi ka na at namuhay na masunurin at lumalagong Kristiyano.
Pero makikita mo sa mga born again ngayon, lalo na ngayon na hindi na tayo nakikita ng personal, ang dami nang maaring hindi na nagbabasa ng Biblia, nanlamig na, hindi na nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi na nanalangin ko, manalangin man, salamat Panginoon sa pagkain nato. Yung makikita mong hindi talaga binibigyan ng pagkakataon na kausapin ang Panginoon ng masinsinan ng taos-puso. Kundi, salamat Panginoon sa maghapon na ito. Amen. Tulog na kaagad. Wala yung taos-pusong pagkikipag-usap sa Kanya. Pakikipag-date sa Panginoon. Ng ilang minuto man lamang, makausap siya ng masinsinan. O makausap at pag-aralan, basahin ang Kanyang salita, namnamin ang Kanyang salita. Sapagkat kung di po natin ito gagawin, hindi po tayo dalago sa ating pamumuhay. Sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga, madalas may mga pagsubok ang ating nararanasan para unti-unti tayong turuan, magpakumbaba sa ating Panginoon at mapagmahal na hinuhubaran tayo ng ating pagiging makasarili at sinasanay tayo upang maging Kanyang mga banal na mga alagad. Kaya ang pagsubok, lagi yan pinahintulutan mangyari ng Panginoon para tayo magising sa ating pagwawalang bahala sa Kanya. Mga kaibigan, kapatid, kailangan na tayong lumapit sa Kanya. Sapagkat sapat na sapat ang biyaya ng Panginoon na tayo matutong magpakumbaba. Letter A, letter B. Merong biyaya ang Panginoon. Ito po ang ating mababasa sa chapter 4, 7 to 10. Sa verses 7 to 10, maliwanag ang pagtuturo tungkol sa pagsisisi at ginamit ni James ang Proverbs 3:34 upang tayo'y mapangaralan. Ano sabi ng basahin po natin ng Proverbs 3:34. Hinahamak niya ang mga nangahamak ng kapwa. Ngunit binibiyayaan niya ang mapagkumbaba. Ang biyaya kapag nagpapakumbaba sa Diyos ay number 1, ayon sa verse 7, marunong magpasakop sa ating Panginoon Diyos. Verse 7, ang sabi, kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang dyablo at lalayo ito sa Kanya. Tandaan po natin, sabi diyan, magpasakop sa Diyos. Dahil sa biyaya niya ay tayo'y totoong magpapasakop tayo sa Panginoon. Ito'y nangangahulugan na kusang loob na pagsunod sa Diyos. Hindi padabog na susunod sa Diyos, kundi kusang loob na nagpapasakop sa Kanya, na ang Kanyang kalooban ang susundin, isusuko ang ating kalooban sa kalooban ng Panginoon. At dahil sa biyaya ng pagpapakumbaba, tayo'y marunong magpasakop sa Diyos. Kaya ang ating gawin, ayon sa verse 7 sa second part, labanan ang dyablo at lalayo siya. Ang salitang labanan ay nangangahulugan handang labanan. Itakda ang sarili na lumaban sa salungatin, labanan, pagtiisan, ang kamunduhan, ang mga tukso. Madalas ang problema natin ayon kay James, ayon sa chapter 1 verse 8, ay nagdadalawang isip tayo at walang katiyakan ng ating ginagawa. Gusto natin ang makasariling hangarin, yung gusto ko. Huwag mo kong pakialaman. Ito gusto ko eh. At ang pagnanasang malugod o matuwa sa Diyos ay minsan pagsasabayin natin, pero hindi po tama yun. Hindi natin pwedeng pagsabayin ang kalooban ng Panginoon at ang ating sariling kalooban. Kailangan isa lang doon ang pwedeng nating isuko. Either isuko mo ang kalooban mo
sa Panginoon at sundin siya o sundin natin ang ating sarili at huwag natin sundin ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, resist, labanan. Handang labanan ang mga tukso sa sanglibutang ito. Dapat na maging malinaw na ang dyablo ay nariyan, ang kanyang mga alipores, ang sanlibutan, paikot-ikot siyan, tinitingnan, tinutokso ka, kung ikaw ay makukuha niya, masisila niya. Yung pa naman pinakamahina sa sarili mo, yun ang gagamitin niya. Kaya mga kapatid, dapat na maging malinaw na labanan ng dyablo at bitiwan ang makasariling pagnanasa na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang makontrol ang ating buhay. Ang paglaban sa dyablo ay nangangahulugan tigilan ang nakakaakit sa ating pagnanasa. At sabihin natin sa Panginoon, oo Panginoon, susundin kita. At sabihin sa dyablo, dyablo lumayo ka, ayoko sa iyo, hindi kita susundin. Dahil ang biyaya ng pagpapakumbaba, kung tayo magpapakumbaba sa Panginoon, tayo magiging marunong tayong magpasakop sa Kanya. Kaya nating labanan ang dyablo at lalayo siya. At number 3, makakalapit tayo sa Diyos at lalapit din siya sa atin. Kaya ang Panginoon sa tingin natin malayo, dahil tayo naman ang malayo talaga eh. Ang Panginoon nandiyan lang yan, naghihintay sa iyo. Chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. O, tatlong bagay ang mahalaga sa verse 8 na to. Lumapit kayo sa Diyos, maglinis kayo ng inyong mga kamay, pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Tandaan po natin ang bersikulong ito. Sundin po natin. Hanggat pinapayagan niyong makipaglaro sa kasalanan, makipaglaro sa sanlibutan, at ito'y palaging umaandar sa inyong utak, sa inyong isipan, tandaan po ninyo, masisirang inyong relasyon sa Panginoon. Labanan niyo ang dyablo at lumapit sa Diyos, sapagkat siyang lutod-lutas sa ating mga isipang lagi nagdadalawang isip. May pangako ang Diyos kung lalapit tayo sa Kanya. Sabi niya, lalapit din siya sa atin. Kung ibabaling natin ang ating mga hangarin at gawin ang Kanyang kalooban, siya ay lalapit sa atin. Bibigyan tayo ng kapangyarihan na sundin siya at mararanasan natin ang Kanyang presensya. Hindi palaging mararanasan ang kagalakan ng Kanyang presensya, pero tiyak kasama natin siya. Baka minsan malungkot tayo, pero andiyan siya. Kausapin mo siya. Ako laging gano'n ang ginagawa ko. Ako lang mag-isa. Kwarto ko, kinakausap ko ang Panginoon. Nakikinig ako sa mga sermon sa DCAS. Nakikinig ako kapag papuri tayo. Nakikinig ako sa mga kanta. Dahil sa biyaya ng pagpapakumbaba, tayo'y magiging marunong magpasakop sa Diyos. Kaya, kaya na nating labanan ng dyablo at lalayo siya at makakalapit tayo sa Diyos at lalapit din siya sa atin. At number 4, ayon sa verse 8, second part, magiging malinis ang kamay at banal ang puso. Praise God. Ito ang utos si James sa atin. Ito'y mula sa hamon ni Prophet Isaiah na dapat nating gawin. Kinuot ni James ang propeta at dahil sa sinabi ng propeta dito sa Isaiah 1:15-17, basahin po natin. Kapag inyong iunat ang inyong mga kamay,
Ikukubli ko ang aking mga mata sa inyo. Kahit na marami ang inyong panalangin, hindi ako makikinig. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Ano sabi sa verse 16? Maghugas kayo ng inyong sarili. Pangalawang magandang sinabi sa versikulo 16, maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Inyong hanapin ang katarungan. Inyong ituwid ang nangaapi. Inyong ipagtanggol ang mga ulila. Ipaglaban ninyo ang babaeng balo. Ulitin natin yung mahalagang salita sinabi. Maghugas kayo ng inyong sarili. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga nagawa sa aking paningin. Tandaan po natin, sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang mga kasamaan ng inyong nagawa sa aking paningin. Tapos, yung second na mahalaga, ang sunod na mahalaga, tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan. Verse 17, matuto kayong gumawa ng mabuti. Tapos sabi pa, hanapin ang katarungan, ituwid ang nangaapi, ipagtanggol ang mga ulila, ipaglaban ang mga babaeng balo. Maganda po itong hamon na ito, nauutos sa bawat isa sa atin. Ang maghugas ng inyong mga kamay ay isang paraan ng pagsasabi na tumigil na kayo sa paggawa ng kasalanan. Yun ang inaano na hugasan ang inyong mga kamay. Maglinis kayo. Hugasan, linisin ang inyong sarili. Ibig sabihin, tumigil na kayo sa paggawa ng kasalanan. Ganon din ang ating mababasa dito sa Revelation 7:14. Ang mga nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Praise God. Ang dugo ng kordero ang siyang maglilinis sa atin. Tanggapin natin yung dugong nabuhos sa krus. Ang kinin natin to, sabi natin, Panginoon, linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. Kailangan ko po kayo. Nakita ni John ang maraming tao sa langit na nakasuot ng puting damit na pinupuri ang ating Panginoon Diyos. Sila yung mga nahugasan ng dugo ng kordero. At ang korderong yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Linisin natin ang ating mga puso. Kayong mga nagdadalawang isip. Ito po yung utos sa atin. Para sa bawat isang pagbabago ang isip, linisin po natin. Dapat nating ihinto ang paggawa ng mali. Kaya hugasan ang mga kamay at pagkatapos sa ibaling ang ating mga kalooban sa ating Panginoon at maglinis ng ating isipan. Linisin natin yan, alisin na natin yung mga naglalaro sa utak natin na makasanlibutan. Ituon natin sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa biyaya ng pagpapakumbaba, tayo'y marunong ng magpasakop sa Panginoon. Kaya na nating labanan ang dyablo at lalayo siya. Makakalapit tayo sa Diyos at lalapit din siya sa atin. Magiging malinis ang ating kamay at banal ang ating puso. At panglima, mapapalitan ang pagdadalamhati ng pagsasaya. Praise God. Sa verse 9, ang ganda na sinabi sa verse 9 ni James, maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Ano sabi sa tungkol sa kasalanan? Maghinagpis. Malungkot. Dapat malungkot tayo sa ating kasalanan. At maghinagpis tayo. Bakit natin nagawa ito? Patawarin niyo ako, Panginoon. At sabi pa sa verse 9, palitan niyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Praise God. Dahil yung pagdadalamhati natin ay mapapalitan
ng pagsasaya. Praise the Lord. Kung ano man po ang pagdadalamhati ninyo ngayon, kinalulungkot ninyo, si Manang iniwan na tayo, pag naalala ko po yun, naiiyak po ako, biglaan, walang panahon na pag-uusap. Buti na lang, ng last day namin, ay last day, kinabukasan siya in hospital. Yung araw ng umagang yon kasama ko siya, magkahawak kami ng kamay, naglalakad kami rito sa lugar na to. Alala ko na naman. Pero napalitan po yun ng pagsasaya sapagkat nakatanggap na po siya ng graduation niya. Nakatanggap na siya ng diploma, nasa langit na siya. Naalala ko nga, nagtapos siya ng BSE. Maglalaki na yung mga anak niya. College na rin mga anak niya. Natapos niya ang business management. Pero hindi po niya natanggap ang diploma. Hindi siya umate sa graduation. Natapos din niya yung natapos din po namin yung educational management. Pero hindi po kami gumawa ng thesis. Ginawa lang po namin ang kapag-aral. At hindi ni Manang natanggap yung mga diploma niya, pero natanggap niya ang diploma. At siya ngayon, nasa langit na. Yun ang pinaka-the best na diploma. Yun na nagpapasaya sa akin. Kaya pag nakaalala ko, hindi ko man lang siya nabisita sa ospital. Yun ang pagdadalamhati ko na hindi ko siya nakasama na matagal. Kasi hindi ba, 2 weeks, 2 years, halos 2 years. Tayo ay nasa pandemic at hindi tayo nakikita. Kami tawagan lang sa messenger, nakikita sa video. Yun ang pagsasaya na ibinigay ng Panginoon sa akin ngayon na si Manang ay nasa langit na. Praise God. Yun ang pagsasaya. Napalitan ang kalungkutan ng pagsasaya. Ang totoong kalungkutan para sa kasalanan ay hindi sa nahuli ka o nabisto ka, kundi ikaw ay nagsisi sa mga nagawa mong kasamaan sa harapan ng Panginoon Diyos. Kung patuloy tayo magbabaliwala sa ating Panginoon, isang tabi lang siya, nandiyan ka lang Panginoon ang dami kong gagawin, mag-aaral ako, magtatrabaho ako, saka ka na lang. That's rebellion sa ating Panginoon. Sapagkat siya ating tagapagligtas, gusto niya, binibigyan natin siya ng panahon. Kapag nilalabag natin ng isang personal na pagtitiwala, isang personal na katapatan, at isang pangako sa espiritual nating relasyon sa ating Panginoon Hesus, ito ay nasisira. Kailangan natin i-develop ang ating relasyon sa Panginoon. Huwag natin pabayaan ang ating relasyon sa Kanya. Sapagkat napakahalaga nito. Ito lang yung pinakamahalaga sa lahat. Kasi lahat ng ating ginagawa ngayon, pag-aaral, pagtatrabaho, magiging walang kabuluhan to. Kapag kinuha na tayo ng Panginoon, ang pinakamahalaga, yung ating relasyon sa Panginoon ay ating i-develop para wag masira ang ating relasyon sa Kanya. Tandaan po natin tayo kasal sa Panginoon. I-develop natin yung relasyon natin sa Kanya. At ang nakakaakit, nakamunduhan, ay paglabanan natin sapagkat yan ay kataksilan sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa biyaya ng pagpapakumbaba, tayo'y marunong ng magpasakop. Kaya ngayon, kaya na natin labanan ang dyablo. Lalayo siya. Makakalapit tayo sa Diyos at lalapit din siya sa atin. Magiging malinis ang kamay at banal ang ating puso. Mapapalitan ang pagdadalamhati ng pagsasaya. At number 6, tayo itataas ng Panginoon. Praise God. Biro ang Panginoon sa kabila nating kamalian, kasalanan.
Kapag tayo nagsisi at nagpakumbaba sa Kanya, itataas niya tayo. Basahin natin ang verse 10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang panglunas sa ating mga paghihimagsik sa Diyos ay dapat aminin, talikuran, magsisi, at lumapit sa ating Panginoon at magpakumbaba bilang isang lingkod at tayo'y magpasakop sa Kanya. Sabi nga, magpakumbaba kayo. Ito ay isang utos. Nangangailangan ito na pagsuko sa Diyos at patuloy na pagpapakumbaba sa presensya ng Diyos na nakakakita sa lahat ng ating ginagawa. Wala tayong maitatago. Ang pangalawang bahagi ng verse ay isang pangako, itataas niya kayo. O yung una, utos, magpakumbaba. Ang second part ng bersikulo ay itataas niya kayo, isang pangako. Hindi nais ng Diyos ng isang pangkat na mga nagmamakaawa, aliping mga alagad, kundi ang nais ng Diyos ay tayong mga anak ay nakatayo sa harapan niya na may kagalakan. Pangako niya, itataas niya ikaw. Si Mana ngayon, itinaas na ng Panginoon doon sa langit. Kaya paghandaan din natin, si Manang handa siya nang kunin siya ng Panginoon. Ikaw ba, handa ka pag kinuha ka? Pwede mo bang sabihin na katulad na sinabi ni James, itataas niya ikaw. Hindi nais ng Diyos ng isang pangkat, ulitin ko, isang pangkat na mga nagmamakaawa, aliping mga alagad, kundi gusto ng Panginoon na tayo ay maging anak na nakatayo sa harapan niya na may kagalakan. Praise God! Ang matapat na analysis ni James ay maaring mahirap tanggapin. Ngunit ito'y puno ng biyaya. Nawa kilalanin natin ang ating tungkulin bilang alagad na lumalago at patuloy na nagiging kalugod-lugod sa harapan at paningin ng ating Panginoon sa kabila ng nakapalibot tayo sa isang makamundong kapaligiran. Kaya mga kapatid, sa ating pakikipagkaibigan sa sanlibutang ito, number 1, ating natutunan sa verses 1 to 5, nagsimula sa puso ng tao. At number 2, merong layunin ng Diyos sa tao, ayon sa verses 6 to 10. At nagbigay siya ng number 3, paalala sa paghuhusga sa kapwa. Basahin po natin ang sinabi ni James, chapter 4:11 to 12. Mga kapatid, huwag ninyong siraan ng isa't isa. Ang naninira o humahato sa kapwa, sa kapatid, ay nagsasalita laban sa kautusan at humahato sa kautusan. At kung ikaw ang humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad nito kundi isang hukom. Isa ng hukom. Verse 12, ngunit ang Diyos lang ang nagbibigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahan magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Kung tatanungin mo, bakit kayo nasabi ni James ito? Sabi niya, mga kapatid, huwag ninyong siraan ng isa't isa. Alam mo, siguro alam ni James na sa bawat simbahan, halimbawa, tayo mayroong mga Bible study at wala tayong ginawa sa Bible study natin. Hindi siraan ang kapwa natin, pintasan. Di ba nakakahiya? Alam ng Panginoon yun na wala kayong ginagawa sa Bible study kundi magsiraan, magpintasan. At nakakahiya sa kanya, nag-Bible study pa kayo, ginamit yung pang Biblia. Dahil ang dumadalo sa kanyang simbahan ay nagsisiraan, siguro alam din to na ni James, kaya nasabi niya to. Ano ang masama sa pagsasalita laban sa isang tao? Isang kaibigan mo. Kaibigan mo, kasama mo sa Bible study. Pero pag nakatalikod, sinisiraan ka naman pala.
Ito'y mali sapagkat ito'y salungat sa batas ng pag-ibig. Ipinaalala sa atin ni Paul sa 1 Corinthians 13:48 na tiyak na ang pag-ibig ay nangangailangan sa ating na magsalita ng totoo. Kahit mahirap gawin ito. Ngunit kinakailangan tayo magsalita ng totoo ng may pagmamahal. Ayon sa sinabi ni Paul sa Ephesians 4:15, mananatili tayo sa katotohanan na may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Kung meron kang sasabihin, tanungin muna ang sarili. Magsasalita ba ako laban sa taong ito sa kanyang harapan? Meron bang pagmamahal ang aking pagsasalita? Atas ba ito? Meron bang kabaitan ang pagsasalita ko? Nagmumula ba ito sa pride ko na nasaktan? Paano ang paninira o paghahatol sa kapatid ay pagsasalita laban sa kautusan at tumahatol sa kautusan? Kapag ang isang Kristiyano ay nagsalita laban sa isang tao, ginagawa niya ang kanyang sarili bilang isang hukom o judge. Lalo na kung ang isang hukom ay mayroong pagkikiling sa samantalang kulang ang mga katotohanan o facts. So wala siya, kulang ang facts niya at hindi pa narinig ang akusado. Halimbawa yung binipintasan, hindi niya alam kung ano ang kanyang alam, kung ano nangyari, kung anong totoo. Lalo na kapag ang hukom, hindi niya alam ang buong facts o buong katotohanan. At hindi niya kaya ipagtanggol ang kanyang sarili kasi wala sa dyan. Kaya ang naninirang puri ay laban sa dalawang batas ng Diyos. Ayon sa Leviticus 19:16, huwag kayong magchismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang nakakasira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Ito'y utos ng Panginoon. Naririnig ng Panginoon ang lahat ng ating sasabihin, lahat ng nasa ating isipan. Alam niya. Kaya lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad. Ang utos ng hari, ayon sa verse 8 sa chapter 2, kung ang sinusunod niyo ang utos ng hari sa kasulatan na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa ninyo. Ang naninirang puri ay inaako ang tungkulin ng pagpasya kung alin ang batas ang dapat para sa kanyang sarili at alin ang para sa akusado. Ayon nga sa chapter 4 verse 12, ngunit ang Diyos ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgahan ang kapwa mo? Mga kapatid, nais ko magtapos sa kwento ng dalawang disipulo ni Jesus. Unahin natin si Judas Iscariot. Narinig niyo na, si Judas Iscariot. Isa sa disipulo ni Jesus. Isang taksil na nakipagkuntsabahan sa mga Jewish authorities. Sa premyo na 30 pieces of silver, siya ay nagsisika sa kanyang sarili, sa kanyang ginawa, na ipinagkanulo niya si Jesus. Kung sana lumapit si Judas kay Jesus at humingi ng tawad, sa tingin ko siya patatawarin. Kaya lang nagkamali siya sa kanyang ginawa. Hindi maganda ang naramdaman niya at nagsisi. Isinauli pa niya yung pera sa pare. At pagkatapos sa uli ng pera, nagbigti. Kung sana lumapit na lang siya kay Jesus at hindi siya nagpakamatay. Sapagkat ang pagbibigti ay isang murder, isang kasalanan. Ang isang pagkakamali hindi dapat dagdagan pa ng isa pang pagkakamali. Sana huwag kayong maging katulad ni Judas. Lumapit ka sa namatay sa krus. At yan ay si Jesus. Si Jesus lang
ang solusyon sa anumang problema mo. Ang pangalawang nagkasala ay Simon Peter. Siya yung nagsabing, hindi ko po kayo ikakaila kahit napatayin pa akong kasama ninyo. Pero pagkatapos nung si Jesus ay hinuli na, ipinagkaila ni Peter ng 3 beses si Jesus. At sa pangatlong pagtanggi niya, ay sinabi niya, sumpaman at mamamatay man ako. Hindi ko kilala ang taong yan. Basahin sa Matthew 26:74, siya nakalagay. At pagkatapos siya sabihin yun, siya'y humagulhol, na-convict siya. At ang kabutihan ng ginawa ni Peter, bumalik siya kay Jesus. Hindi siya gumaya kay Judas. Na si Judas ay nagpakamatay. Nagbigti. Pero si Peter, hindi niya pinayagang maging hadlang ito. Lumapit siya sa Panginoon Jesus. At maka-Diyos at malungkot na nagsisi sa kanyang ginawa. And the rest is history. Napag-aralan na natin yan sa Book of Acts at saka sa 1st and 2 Peter. Sana maging katulad tayo ni Peter. Magsisi at lumapit sa Panginoon Jesus at tumingin ng kapatawaran. Lahat tayo nagkakamali at nagkukulang kahit ako. Kaya lagi ako lumalapit sa Panginoon. Kung meron ako nagawang pagkakamali at pagkukulang. Lagi ko nire-review ko ang aking sarili at humingi ng biyaya sa Panginoon na patawarin ako sa aking mga pagkakamali at pagkukulang. Kailangan natin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpatawad na Ama sa langit. Patawarin niyo po kami sa pagiging makasarili na siyang ugat na napakaraming mga kasalanan. Tulungan niyo kaming mapalitan ang pagkakamali ang magiging makasarili, mayabang, arugante. Tulungan niyo po kami at pagpakumbaba at kusang loob na lumapit at sumunod sa inyong kalooban. Hugasan niyo po kami ng inyong banal na dugo. Salamat na malinaw na ang mga pamantayan na dapat naming gawin ayon sa sulat ni James, na kami magpakumbaba sa inyong harapan, sa trono ng inyong biyaya at ang kini ng inyong pangako na kami inyong itataas at itatayo ang aming mga paa sa bato ng aming kaligtasan. Banal na Espiritu, panatilihin po ninyong malinis ang aming puso sa harap mo at gawin niyo kami bilang isang daluyan ng inyong kabutihan at biyaya sa aming kapwa. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. At ang sino man sa inyo na nais na humingi ng kapatawaran sa Panginoon, kausapin niyo lang siya. Siya ang naghihingi, siya ang nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin na nagsisisi. Salamat po Panginoon sapagkat kayo ay laging nakikinig sa amin at nagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ngayon ay magkakaroon ng sabayang prayer at pangungunahan po tayo ni Brother John Piedad, Sister Angelica Baroja at si Brother Kobe Riodica. Tayo po'y manalangin.